Sa mga nakapanood nga po ng part 1 ng paggawa ko ng baptism candle ni baby, so ito na nga po yung part 2. Nag-DIY nga lang din pala ako nitong mga tumbler pang souvenir sa mga ninong at ninang ni baby. Sobrang nagustuhan ko nga ang naging final result, sobrang aesthetic niya tingnan. Hi everyone! Kamusta kayong lahat? Samahan nyo nga po pala ako ngayon dahil gagawa nga ako ng DIY tumbler para sa mga ninong at ninang. Halos nasa 40 pieces din pala tong mga tumbler na in-order ko online, mabuti na lang talaga at walang mga damage nung tumating sa akin. Ito nga pala yung napili namin ni Daddy na pang souvenir para sa mga ninong at ninang ni baby para naman nagagamit nila at hindi lang naka-display. Dalawang color nga pala yung kinuha ko, white and brown. Gusto kasi ni Daddy na brown yung color ng tumbler ng mga ninong. Shoutout nga po pala sa mga mommies dyan na magpapabinyag pa lang. Baka magustuhan nyo nga din po tong idea na ginawa akong souvenir para sa mga ninong at ninang. Pwede nyo din po tong gayahin. Sobrang budget friendly nga to mga mi, kaya hindi talaga kayo gagastos ng malaki. Kisa kasi kung magpapagawa pa kayo, mas mapapamahal talaga. Kaya offer the go talaga ako sa pagdi-DIY dahil mas makakatipid nga tayong mga mommies. Bukod doon, nasusunod pa nga yung design na gusto natin. Sobrang worth it nga nitong ginawa ko mga mi dahil napakaganda talaga na naging final result. Hindi talaga ako nagsisi na ito yung napili kong souvenir para sa mga ninong at ninang. O siya, ang dami ko na naman palang daldal. Let's jump to the video na nga po and gawin na natin to. First step nga po ay tatanggalin ko lang tong leather dito sa tumbler para hindi po tayo mahirapan ikabit yung name dyan sa may leather. Second step po ay dilinisan ko lang yung leather bago ko po ikabit dyan yung name. Third step po ay kumuha lang ako ng piso and kiniskis ko nga lang siya ng ganyan dahil kailangan daw gawin para lumipat yung name doon sa plastic pagka tinanggal na natin yung cover doon sa may likod. And saka natin siya ididikit doon sa may leather. Kiskisin nga natin po ulit once na dikit mo na siya sa leather para yung name mag-transfer na doon sa leather. And then saka na natin tatanggalin yung plastic. O diba, ang nice, ang ganda niya tingnan. Fourth step ay lalagyan na nga natin tong leather name dito sa tumbler. Mga hinugasan ko na pala to and pinapatuyo ko lang ng tissue ulit para hindi naman nakakahiya sa mga ninong at ninang ni baby. Haha, char! Malinis na nga yung tumbler kaya ilagay na nga natin tong leather name. Tada! At ayan na nga po yung itsura niya guys. Sobrang ganda talaga niya tingnan pagka may pangalan. Pang 5th na tayo. Yay! Medyo malapit na tayong matapos guys. So nga pala yung paglalagyan ko ng tumbler, ang tawag nga po dyan ay PVC transparent bag. Next step po ay lalagyan na natin siya ng shredded pepper sa loob. Kayo na bahala magtansya kung gaano kadami yung ilalagay nyo sa loob. 7th step, ilalagyan na nga natin yung tumbler sa loob. 8th step, and for the final kaartihan, ilalagyan nga natin siya ng ribbon sa may labas. At para mas madali ko nga siya maikabit ay gumamit lang ako ng double-sided tape. Tada! At ito na nga yung for the final look guys. Sobrang ganda no? Ang aesthetic niyang tingnan. Very elegant and sosyalin nga niyang tingnan. Hindi halatang mumurahin lang. Haha, char! Since nakita niyo na yung itsura ng para sa mga ninong and gawin naman natin ngayon yung sa mga ninang para makita niyo din kung anong itsura niya. Same process nga lang din yung gagawin natin dito para mabilis tayong matapos. Sobrang dali lang naman din gawin nito mga guys kaya hindi talaga kayo mahihirapan. Ang ganda talaga tingnan pagka white. Sinubukan ko nang pagdikitin yung nagawa kong dalawa. At wala nga akong masay dito dahil sobrang cute nga nilang tingnan. Comment down below guys kung nagustuhan nyo po itong ginawa ko and ano kaya ang gusto nyong kulay, white or brown. Marami-rami pa nga yung gagawin ko mga guys kaya magfo-focus nga muna ako. Gagawa nga muna ako ng gagawa para maipakita ko sa inyo sa bandang dulo yung mga ginawa kong lahat-lahat.
Ito na nga po pala yung mga souvenir na nagawa ko para sa mga ninong at ninang ni baby. Incomplete pa nga pala tong mga nagawa ko dahil yung ibang mga ninong at ninang ni baby hindi nga po makaka-attend dahil malalayo yung mga lugar nila. Kaya itong mga ginawa ko na may mga pangalan talaga nila ay yung mga sure na pupunta sa binyag ni baby. Mahirap kasi kung gagawan ko lahat yung mga ninong at ninang ni baby tapos hindi naman po nila makukuha. So sayang lang, mai-stock lang dito sa bahay. Finally, ito na nga mga mi, tapos ko na nga pong gawin yung mga souvenir ko sa mga ninong at ninang ni baby. Wala na nga din akong problemahin dahil tapos ko na siyang gawin and naka-ready na nga lahat. And that's it po for today's video. Salamat po sa pagsama sa akin sa pagdi-DIY ng mga pang souvenir ko sa mga ninang at ninong ni baby. I hope makatulong itong DIY video ko sa inyo mga may, lalo kung magpapabinyag kayo at nag-iisip kayo kung ano bang pwede yung pang souvenir. Kung nagustuhan nyo nga po ito mga may, effort na go na nga kayo dito para hindi na nga kayo mahirapan mag-isip or maghanap pa ng mga ideas ng pang souvenir nyo sa nalalapit na binyag ng mga baby nyo. So ayun lang po mga mi, salamat po sa panunod. Bye! Mwah! Love, love! Just comment down below mga mi kung nagustuhan nyo po to and don't forget to follow me. Bye! Mwah!